Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Una sa lahat, ang papuri at pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga biyayang pinagkaloob sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang huling propeta kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumatahak sa landas ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po, bibigyan po natin ng pagtatalakay ang apat na pamamaraan kung paano nilikha ng tagapaglikha ang tao. Mayroon pong apat na pamamaraan na kung saan sa unang pamamaraan, sinabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang katagang kun fayakun. Ang ibig pong sabihin, anuman ang kanyang nais, kung kanya pong ipagkakaloob, ito'y walang sinuman ang pwedeng makahadlang kapag kanyang ninais, walang sinuman ang makahahadlang. Pinagkaloob po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang unang nais o ang pagkakaloob ay ang nilikha ang unang tao sa mundo. Wala pong iba kung hindi ito ay si Adam. Si Adam po na kinikilala sa pangalang Adan, na kung saan si Adan po ay nilikha ng walang pinagmulan. Wala pong lalaki, walang babae. Ito po ang unang pamamaraan kung paano nilikha ng tagapaglikha ang unang tao sa mundo. Sa pamamagitan po ng salitang kun fayakun. Walang sino man ang makahadlang kapag ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay magaganap. So, sa pagkakalikha pong yon, sa una, kay Adam, ay wala po siyang kasama dahil sa kanyang pag-iisa, siya po ay humiling sa tagapaglikha at kung saan sa kanya pong pagkakahiling, ito po ay nabanggit niya ang kanya pong sinabi, Ya Allah, nilikha mo po akong nag-iisa, walang kasama. Nalulungkot po ako at nais kong magkaroon ng kasama bilang aking Panginoon, ang nag-iisang Diyos. Ya Allah, ipagkaloob mo po sa akin ang aking makakasama. So, dahil sa kahilingan ni Adam, alayhisalam, na ang kahilingan pong ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kasagutan, O Adam, ipagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mong makakasama. Pero tandaan mo lamang na ang ipagkakaloob kong itong makakasama sa iyo ay huwag mong ituring isang kasama lamang, bagkus ito'y magiging asawa mo at higit sa lahat ito'y manggagaling sa iyong katawan. Pagkatapos pambanggitin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang katagang yon, sinagot po niya at siya'y nagtanong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sinabi niya, Ya Allah, papaano pong mangyayari na ang aking hinihiling sa iyo na aking makakasama ay manggagaling sa katawan? Hindi lamang makakasama bagkus magiging asawa ko pa siya at manggagaling sa aking katawan. Paano pong mangyayari? Tandaan po nating mga kapatid, mga kababayan, ang unang tao sa mundo na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tawag niya sa pangalan ng Diyos ay Allah. Wala pong ibang pangalan maliban kay Allah. At ang kahilingan pong ito, sinagot siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang katanungan na ang sabi ng Allah, kun fayakun. Ya Adam, kung ako'y naglikha ng walang pinagmulan at alam ng Allah na ang pinagmulan yon ay walang iba kung hindi si Adam at alam din po ni Adam na ang pinagmulang yon ay maliban lamang sa kanya. At yun na nga po ang isang dahilan ng pagkakalika kay Adam, walang lalaki, walang babae, at ang pangalawa si Eva, si Hawa, ay galing po sa kaliwang tadyang ni Adam. At dito na po nagkaroon ng kasagutan yung kahilingan ng pagiging magkasama nila at naging mag-asawa po silang dalawa. At dito na po nagsimulang dumami ang tao. At yung pangatlo, ang pagkakalika,
sa pangatlo, ang pinagsamang similya ng lalaki at babae, may lalaki, may babae, at yun po ay tayo ng lahat. At ang pang-apat po ay ang pagkakalika kay Isa alayhisalam, si Jesus Christ, si Virgin Mary, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus Christ na may nanay ngunit walang tatay. Ulitin ko po, si Adam, walang lalaki, walang babae. Si Eva, may lalaki, walang babae. Tayo pong lahat ng mga tao, may lalaki at may babae. At si Isa alayhisalam o si Jesus Christ, nilikha ng may nanay, ngunit walang tatay. Ito po yung apat na pamamaraan ng paglikha sa tao ng Allah subhanahu wa ta'ala. O akhir dawa na, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.